Okay, hello guys. So, ito yung first topic natin sa structural steel design. That is regarding with the design of members for tension. Okay? So, ito yung mga code na under dito sa section 504, no? Sa design of members for tension. Okay? So, ayan. For 2010, then meron tayong sa 2015, then 2010, 2015, yeah. And 2010, no? Yan. So, explain natin to isa-isa. Ha? So, under the section 504.1, according to slenderness limitation, so wala daw maximum slenderness limit for the design of members. However, meron silang preferable na slenderness ratio, which is yung LR daw must be less than or equal 300. So, should not exceed. So, bawal lumampas ng 300. So, I think klaro yan, ha? So, punta natin dito yung 504.2. So, the design tensile strength, which is Phi times the nominal tensile force, and the allowable tensile strength, which is the nominal tensile force divided by the factor of safety of tension members, shall be the lower value. Okay? Obtained according to the limit states of the tensile yielding in the gross section and tensile rupture. So, yung lower value daw, yung pipiliin natin is yung lower value between the tensile yielding tsaka yung tensile rupture. Okay? So, klaro yan, no? Lower value ng tensile yielding and tensile rupture. Yun yung sabi ng code. So, pag sinabi natin dito na sabi niya kasi dito, the design tensile strength. Actually, that refers to the LRFD. So, if it talks about LRFD, that is load and resistance factor design. Okay? So, yan yung kung kukunin natin yung PU niya, yun yung design tensile strength, just P times the nominal tensile strength. Okay? Yun. Then, dito naman, ito yung sinasabi niyang ibahin ko lang yung kulay. Yung allowable, okay? Yung allowable tensile strength, which is ito, that reference to the ESD. Okay? So, that is ESD, or that is the allowable strength design. Okay? Klaro, or that is the ESD. So, yan yung PN all over the safety factor. Okay? So, yan yung formula. So, ngayon, puntahan natin yung tensile yielding. So, iwalay ko na lang to. So, we have the tensile yielding. And dito sa kabilang side, we have the tensile rupture. Okay? Tensile yielding, we have the tensile rupture. So, we have tensile yielding, tensile rupture. So, yung formula for the tensile yielding is just yung nominal strength daw is just equivalent to Fy times the AJ, the gross area, no? So, makikita natin na yung tensile yielding is based on gross area, while yung tensile rupture is based on net section, but we are considering the effective net area, no?
You have the gross area and we have the net section. But however, we are considering the effective net area. Okay? So, hindi EN, dapat EE. Okay? Klaro ha? So, yun, no? PN is equals FY times the gross area. Where yung fee is just 0.9 for the LRFD. And the factor of safety for ASD is 1.67. So, it means that if this is PN FY gross area, so for for ASD, so pag-compute natin nung allowable strength niya, which is PU divided by PN, then yung factor of safety niya, then lagay natin, substitute lang natin FY HE divided by this factor of safety na 1.67. Okay? So, kung ano natin yan, yung 1 divided by 1.67, that is approximately, that is approximately 0. In decimal, 0.5988. 5988. Okay? FY times gross area, di ba? Kaya makikita natin sa aklat, minsan ginagamit is pag-compute ng PU is 0.6 nung FY times the gross area, no? So, walang kaibahan na. So, pareho pa rin siya nung ginagamit natin ng mga formula dun sa mga aklat natin sa mga reviewer books, no? Tsaka dito sa NSCP, same lang man din, no? Walang nagbago kahit sa previous pa na sa previous na NSCP, pareho lang din. So, considering the LRFT, yung PU niya, pag solve natin is just fee times nung PN, di ba? Then, alam natin yung fee na ipapagamit sa atin is 0.9. So, therefore, that is 0.9 and we have plug in lang natin yung FY times the gross area. So, yun, no? Kaya makikita mo na minsan, hindi ito ginagamit sa yung mga aklat, no, ng mga reviewer kasi aside sa mahirap siyang i-memorize, no? Kaya naman, no? Pero makikita natin kasi 1.67, no? Medyo ano siya, no? Kaysa nito, magkamukha lang yung LRFD tsaka yung ESD, 0.9, 0.6, no? So, hindi masakit sa ulo. Kaya minsan ginaganyan yung formula. So, I also advise na ganito na lang din yung formula na gagamitin niya. Mas madali kasi siyang tandaan tsaka di siya masakit sa ulo. Okay, klaro? Ayan, no? Nga pala, yung tawag dito sa 0.9, that is also called as the resistance factor. Yeah? Ayan. That is the resistance factor. Resistance factor in yielding state. Okay? Yan, no? So, I think okay na yan, no? So, I think wala tayong problema dito, no? So, in the next, sige lang, no? I-data lang natin na yung mga gross area tsaka yung net section mamaya, no? So, punta lang muna tayo dito sa tensile strength. Okay? So, tensile rupture, rather. So, yung formula na gagamitin for finding the nominal strength, ibahin ko yung kulay, hindi kasi siya maklaro. It's just FU times the effective net area. So, nakikita natin effective, no? Do net section siya. So, hindi yung EN yung gagamitin, no? Huwag kayong mawala, ha? So, effective net area. Klaro? Where yung fee na gagamitin is 0.75 while yung factor of safety is 2. Diba? So, ibig sabihin, for finding the ESD for tensile rupture, yung FU is just equal sa PN, diba? Ito. Over the factor of safety, no? So, therefore, kung ipa-plug in natin yan, that is FUAA divided by this factor of safety, we have 2. Okay?
So, if in terms of decimal, that is 0.5 FU nung effective net area. So, same pa rin siya sa mga aklat na common. No? So, huwag lang kayong mawala ha. Same lang yan. No? Medyo nakakatakot lang tignan pag ganito. No? Di ko alam. No? Medyo ano siya mas ano kasi tayo, mas hindi siya nakakatakot sa mata. No? So, anyway, sa LRFD naman, yung pag-compute ng PU is alam natin that is phi nung nominal tensile force. No? So, ibig sabihin, yung phi na papagamit sa atin that is 0.75. No? So, we have 0.75. Pa-plug in natin yung FU. Then, the effective net area. So, makikita mo na medyo hindi masakit sa mata pag ganito yung formula mo. No? 0.6, 0.9, 0.5, 0.75. Di ba? So, I think yan na lang. I advise na ganito yung pag-memorize nyo ng formula. Okay. Nga pala, yung 0.75, that is also called as the resistance factor. Okay? Resistance factor to fracture limit. Okay. So, I think okay na tayo dito sa formula. No? So, punta tayo sa label. So, yung effective net area must be in square millimeter. Yung gross area natin must be also in square millimeter. Yung Fy, that is called as the minimum yield stress. Okay? So, that is constant no? For 836 steel. Yeah? Just over 8 megapascal, if I'm not mistaken. And we have the specified minimum tensile strength. No? So, madaling tandaan yield. No? From the word yield, may Y, no? Kaya Fy, no? Then, specified minimum tensile strength, yun, Fu na yun, automatic. Also in megapascal. So, for 836 steel, if I'm not mistaken, for 836 steel, Fy is 248 megapascal. Minsan gumagamit ng 250 na sa mga problems. Pero ano niya is 248. Then, for Fu, that is ilan? 400 megapascal. So, I think klaro yan guys for sa 504.2. So, tingnan ko lang muna yung time. Baka mahirapan ako mag-upload nito eh. Okay. Sige. So, makikita naman natin dito sa ito 2015 na. Check natin yung 2010 kung may naiba ba na. So, makikita natin na medyo humaba lang yun dito sa section 504. Diba? Humaba lang pero same lang yung thought. Ito pa rin. No? Oops. So, ito pa rin. No? So, yung kailangan lang daw, gusto niya, yung slenderness ratio is preferably should not exceed 300. So, yung suggestion na to does not apply to rods or hanger in tension. So, I think klaro yan. Pero sinabi niya na walang maximum slenderness limit yung pag-design natin sa tension. And yung tension members yung pinakamadaling i-design sa steel. No? So, yan. Siya talaga yung pinakamadali. No? Bakit siya yung pinakamadali? Nasabi kong siya yung pinakamadali. Eh kasi wala kasing danger in member buckling. No? Di ba? Walang member buckling. Which is, ito naman yung pinakaayaw nating mangyari. No? Yung mag-buckle yung member natin. So, yan. Kaya yung tension members is madali siyang i-memorize sa structural steel design. Okay? So anyway, parang napapalayo na ako. Punta tayo dito sa tensile strength kung may nabago ba. So, makikita natin na halos pareho lang no? Yung formula na gagamitin. So, yung design tensile strength is ganun pa rin yung gagamitin. Yung allowable tensile strength, yan pa rin yung gagamitin. Diba? Yan pa rin. Lower value ng tensile yielding tsaka tensile rupture. Pipili tayo lang, makakompute natin yung
mga allowable tensile strength dito, then pipili lang tayo kung saan yung lowest sa kanila, no? Yun yung mag-govern, di ba? Then makikita natin dito na same lang yung factor of safety, and same lang din yung mga factor of safety nung ano, di ba? Same lang lahat, no? So yan, no? So I advise na ito na lang yung i-memorize natin, ha, for ASD, for LRFD. In terms of tensile rupture, that is 0.5 nung FU. Then we have 0.75 nung FU, okay? Kasi hindi siya masakit sa ulo. Tignan. Okay? Sige. So, arita diri sa area determination. Okay? So, area determination. So, this is section sa 2015, na 504.3.1. So that's about gross area. So the gross area or the AG of a member is the total cross-sectional area. Klaro, no? Total cross-sectional area. For example, may plate tayo. Sabihin natin, ito yung plate natin, no? Yan. Let's say may, ano yan, dyan siya naka-attach. Yan. Let's say, meron tayong mga bolt dito. Yan. Tsaka yan. So, kung titignan natin yan dito, na part. Yeah. So, bali, ganito yan, ha. Ayan. Then, considering yung bolt hole, ha. Project ko lang muna, ha. Ayan, ha? So, let's say yung kulay ng bolt hole ko is ganyan. Okay, so bali dito yan. Dito yan. Dito yan. Diba? Ayan, no? So, yung sinasabi niyang gross area, ito yan, no? Ito yung gross area. Ayan. So, ibig sabihin, yung gross area is neglecting yung mga bolt holes. Di ba? Nine-neglect lang yung bolt holes. Okay? So, ito yung gross area. Hindi yung bolt ng diameter. Iba yan, no? Later sa 504.3.2, mapakita natin na hindi diameter ng bolt yung ginagamit. Okay? So, gross area is neglecting yung bolt holes, no? Yun na yung cross-section nung plate. Dito naman sa net area, ito yan, no? Yung natira. Okay? So, ibig sabihin, yung net area lang muna. Hindi ibig sabihin hindi yung effective net area. Bali, ito. So, yung net area na yan, that is considering bolt holes. Okay? So, kinukonsider na natin yung bolt holes. So, ibig sabihin, that is area ng gross to be deducted by the bolt holes. Okay? So, I think klaro yan. Ha? So, yun yung kaibahan nila. Sinabi din niya dito na dapat yung EN daw, no? Diba? Sinabi niya dito. Ayan. User note. Section 510.4.1.2 limits EN to a maximum of 0.85 ng gross area. Connection design for splice plate with holes. So, yun. According sa code, kailangan lang daw this must be less than or equal the 0.85 nung gross area. Okay? So, code requirements yan. So, kailangan mong i-verify yan. Okay ha? So, I think klaro yan. Ha? So, I think wala na atang tanong dito. Na? Sige, punta tayo sa effective net area.
Ayan, no? Kunin ko na lahat, no? Effective net area, ito yan. Yung AE na yan. So, we have the effective net area, that is just the shear log factor. So, other books call this as reduction factor, no? Reduction coefficient factor. Pero yun, no? Shear log factor pa rin yan. Times the net area. Okay? So, yung shear log factor daw is determined as shown in table 504.3.1. Okay. Ito yan, no? Ito yung sinasabi niya. Okay? So, later na lang daw. Pakita ko yan mamaya. Okay. So, saan na tayo? Sige, dito na tayo, no? Shear log factor, okay? So, yung shear log factor na yan, that is, minsan nangyayari yan pag meron tayong leg, no? Leg ng isang member na hindi siya connected dun sa, for example, sa isang plate, no? Hindi siya connected, bali, unconnected leg yung tawag, no? Parang tulad nito. Pakita ko lang, ha? Kasi na hindi distributed properly yung stresses kasi, no? So, pakita ko lang dito. Let's see others. Kung nalagay yan, dito ata. Sorry for that. I have still design for ito, no? Parang ganito. So, naka-search lang dito sa Google. So, ito yung reference niya. Okay, ha? Takpan ko na lang, ha? Pero, hindi sa akin ta. Ayan. So, ito yung stresses lagging behind, no? Or ito yung tinatawag nating shear lag, no? So, ito yung tinatawag nating shear lag, no? Yung ito. Ayan. Shear lag. So, makikita mo dito na may unconnected leg dito, no? So, then dito connected siya, no? Naka ano siya eh, naka-wheeled siya dito sa plate. So connected dito. So I think dito is parang na-distribute niya ng maayos yung ano niya, pero kaso dahil dito sa unconnected length, so hindi na-distribute properly yung stresses. Kasi ito mga stresses to eh. Kaya merong tinatawag na shear lag, no? Kaya parang ganito pag may tensile force tayo na-add, so parang yung distribution ng stress niya nagiging ganito yung itsura, no? Uneven siya. Diba? So, yan na, no? So, bali, pag may unconnected length, minsan ganun, no? Hindi lang to applicable for, for angle bar, even in WMS shape, no? So, anyway, makikita natin lahat ng factors ng shear lag factor, yung U, dito sa table, no? So, dito na lang sa table. So, this is taken in NSAP 2015. Ginugol ko lang din. Saan ako? So, ayan, ha? So, meron tayong 8 case. Ayan, case 1, case 2, case 3, case 4, and case 5, na? So, makikita natin na pag yung all tension members where tension load is transmitted directly. Ayun, medyo mahaba na pala, no? Sige, continue na lang ako sa next video, guys. Ha? Sige, see you. Medyo baka mahirapan ako mag-upload eh.